Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito, sa gabing ito, dito sa Pilipinas. At kung meron man nakakapanood sa atin ngayon from different countries, welcome po sa Cutting Edge. Welcome mo naman yung katabi mo ngayon. Pwede bang i-welcome mo yan ngayon? Sabi mo sa kanya, you look great today. Para po sa mga nasa physical natin. At sa lahat po ng mga nasa online, welcome po sa inyong lahat. Pwede niyo pong i-welcome ang inyong mga katabi. Kung meron mga kayong katabi dyan. Or pwede niyo pong i-welcome yung mga kasama po natin sa online. Lahat po ng first-timers na nandito po at nasa online natin, welcome po sa inyo. I think meron dito mga first-timers. Pwede bang pataas lang ng saglit ang kamay? Ayun sila di ba? So welcome po sa Cutting Edge. Welcome po. Sa lahat po ng mga nasa online na first time po na nakakapanood sa amin, maraming salamat po kasi ikaw ay tumambay ngayon sa Cutting Edge at naniniwala ako may gagawin po ang Panginoon sa ating pong buhay. Nasa last topic po tayo ng series po natin for the month of November. November na. Sabi mo sa katabi mo, kamusta na? Okay, malapit na matapos ang taon. Ang series po natin for this month of November is entitled Get a Life. Yan, real talk about life. At yung mga nakaraang series or yung mga nakaraang topic po natin, pinag-usapan natin maraming bagay patungkol sa buhay. Alam niyo po, kapag ang topic ay patungkol sa buhay, parang hindi tayo hindi tayo mauubusan ng topic. Parang lagi tayo may mapagkukwentuhan pag ang usapan ay buhay. Amen po ba? At naniniwala ako, kagaya nga po nung sinabi natin nung nakaraan, life is a gift to be enjoyed. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nai-enjoy niya yung buhay? Ayan. Sa mga nasa online, mukha bang nai-enjoy yung buhay? Type niyo naman po dyan, enjoy. Okay? Para ma-feel namin ang presence niyo po ngayong oras na ito. Life is a gift to be enjoyed. Hindi ito, ang tawag dito, hindi ito problem na palagi mo na lang isosolve. Although, part ng buhay natin po na may problema. Yung katabi mo, yung kasama po natin sa online, maganda yan, pogi yan, pero namumblema din yan. O, tingnan mo, di ba? Hindi lang masyadong halata kasi baka nakakain, nakatulog, ano pa ba, baka nagkaroon na ng solusyon sa problema. Pero parte ng buhay yan eh. We need that actually para mag-grow din po tayo. So for the last topic po, ng series natin, meron po akong itatanong sa inyo. Yan. One thing na gusto ko pong itanong sa atin. Okay? At kung meron man dito, I think baka alam ko na nga yung sagot nyo eh. Kung itatanong ko po sa inyo, okay, sino po dito ang gustong sumagana sa buhay? Magsabi ng amen. Amen, di ba? Pati po mga nasa comment, pwede niyo po i-comment dyan, amen, di ba? Lahat naman tayo gusto po nating sumagana sa buhay. Totoo, lahat gagawin natin para sumagana sa buhay. Amen ba sa mga young professionals na hindi ka naman talaga alipin ng salapi? Ay, hindi ba? Hindi ka naman talaga alipin ng pera. Sadyang talagang may pangarap ka lang kasi. Gusto mo lang talaga kasing sumagana eh. And a lot of people will do everything. And when I say everything, as in everything, to be abundant. Whether Christian ka o hindi, gagawin natin ang lahat. Okay? Para lang sumagana. Pag hindi nga lang Christian, syempre, hindi masyado minsang maganda lagi na paraan. Hindi naman lahat ng Christian ganun. But, nakakaisip na kumapit sa patalim, nakakaisip ng kung ano-anong gagawin na hindi maganda, maybe because hindi pa nila na-enkwentro ang Panginoon. So we will pray for them. Let's continue to invite them. Kaya nga naman, itag mo na yung mga kaibigan mo na wala dito sa physical. Tag mo na dyan sa ating online para makapanood din po sila. Lahat gagawin natin para sumagana sa buhay. Kung meron man dito na sasabihin niya, ayoko sumagana sa buhay, hindi ko alam kung anong hugot niya, bakit ganon. Pero lahat tayo, yun yung gusto natin. Lahat tayo gusto natin matupad yung mga pangarap po natin. Yung katabi mo, mukha lang niya walang pangarap. Joke lang. Mukha lang yan, parang nakatapos na sa kanyang pangarap, pero marami pang pangarap yan. So maraming tao, makikita natin, desperadong sumagana sa buhay. Bakit? Alam niyo po kasi, sa mundong ito, iba-iba ang definition natin ng pagsagana. Iba-iba ang definition natin ng abundant. Okay, abundant life. Sa iba, maybe ang definition mo ng abundant life, pag tinanong kita, paano mo i-define or paano mo masasabing masagana na yung buhay mo? Siguro, Pastora, pag may 10 million na ako sa bank account ko, baka yun, masagana na yung buhay ko. Pero may mga tao na ang definition nila, siguro pag nakompleto kaming pamilya. Siguro yung iba, siguro po kapag gumaling yung magulang ko,
or yung may sakit sa amin, para sa akin yun yung masaganang buhay. Iba-iba yung definition natin ng abundant life. But you know, someone said that abundant life is living life to the fullest. Living life to the fullest, not merely existing or simply trying to make a living. Hindi lang daw, pag sinabi mo daw abundant life, hindi lang ito yung nag-i-exist ka, hindi lang din ito yung you're trying your best to make a living na nagtatrabaho ka, but living a life to the fullest, yun daw yung abundant life. Now, the question right now na sasagutin ng ating pag-aaralan is, how can we really say that we have an abundant life? Paano ba natin masasabi? Pastora, sa dami ng definition po ng abundance or ng abundant life, paano ko po talaga masasabi na ako po ay merong masaganang buhay? Yan. Kasi kung ang definition ng abundant life ay pera-pera lang, tanungin mo yung maraming pera, malamang iba ang definition nila. Kung ang definition ng abundant life ay magkaroon siya ng partner in life, tanungin mo yung may partner in life, baka hindi yun yung definition niya. Okay? So, ibig sabihin, hindi pala doon naka-anchor. At ang kagandahan nito, yung pag-uusapan po natin, ibibigay ng salita ng Panginoon. Ibibigay mismo ng Panginoon yung standard, yung attributes ng masaganang buhay. Pag-uusapan po natin tonight, join me in our message entitled Attributes of Abundant Life. Ano ba ang meron pag sinabi mong abundant yung buhay mo? Pag sinabi mong masagana yung buhay mo? Romans chapter 15 verse 13, just one verse na pag-uusapan po natin. Una po, babasahin ko muna si ERV, easy to read version. Sabi niya, I pray that God who gives hope will fill you with much joy and peace as you trust in Him. Then you will have more and more hope, and it will flow out of you by the power of the Holy Spirit. Sa NASB sabi po, now may the God of hope fill you with joy and peace in believing, so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Alam niyo po, madalas nasasabi po or nabibigkas itong verse na ito sa bandang dulo ng mga services. Yan, madalas na declaration yan, o kaya naman yung tinatawag natin na benediction, madalas po itong nasasabi. And madalas, marami namang mga tao or mga Christians ang nagre-receive nito. Kaya lang, kailangan nating maunawaan, ano ba talaga ibig sabihin ni Apostle Paul nung sinabi niya po ang mga salitang to. No, yung word po na abound dyan, sa NASB po, sabi po, now may the God of hope fill you with joy and peace in believing, so that you will abound in hope. Yung word pong abound dyan, sa Greek po, ito po ay periseuo. Ibig sabihin po nito, be in excess or overflow. Sino po dito o gusto ng overflowing life? Di ba? Pastora, ano bang kagandahan pag overflowing yung buhay, yung sagana ng buhay? Pag overflowing ka, pag hindi ka kasi nag-overflow sa buhay, pag nagbigay ka ng tulong, halimbawa, nagbigay ka ng tulong, pag saktuhan ka lang, pag nagbigay ka ng tulong, kulang ka na. Pero kapag ikaw ay nag-overflow, ibig sabihin, lagpas pa sa sakto yung meron ka, kapag ikaw ay magbigay, puno ka pa rin. At yun yung gusto ng Panginoon, na kapag nagbibigay ka, hindi ka nauubos. In fact, dapat ang nararamdaman mo, napupuno ka pa rin. Amen po ba? So ngayon, pag-uusapan po natin to. Sa NIV, sabi niya, may the God of hope fill you with joy, with all joy, and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So ano ba ang attributes ng abundant life according to God? So this is not a definition of the world. Hindi ito definition ng mga mayayaman o mahihirap o ano pa man ang kalagayan nila sa buhay. Yung pag-uusapan natin ay definition mismo ng Panginoon. Paano masasabi ng isang Christian na nagfo-follow kay Christ, paano niya masasabi na siya ay merong abundant life? At kapag meron ka nito, mag-iiba ang hihahabulin mo sa buhay, maniwala ka. Hindi ko alam kung sino sa atin dito lately, binahabol mo ay pera, kayamanan, datong, fame, maybe pwede din naman yan. Maybe some of us, ang hinahabol mo or ang gusto mong ma-reach ngayon ay popularity. Marami daw mga Gen Z, isa yun sa kanilang mga
parang characteristics. Kaya pansin mo, ang mga Gen Z, madalas big deal sa kanila kapag wala pa silang napopost. Yan. Sa mga millennials, sakto-saktuan lang. Pero ang mga Gen Z talagang clout kung clout talaga ang mga, mga ganyan. Pero syempre, hindi naman natin sinasabing tama yun palagi. But ito ay parang naging characteristics because they grew up, they live in the world na kung saan talamak na ang social media. Ang mga millennials kasi, tingnan mo yung katabi mo, baka millennial yan. Sino ba Gen Z dito? May Gen Z ba dito? Ang mga millennials daw kasi, na nabuhay ka pa sa mundo na may social media na, tapos may part doon na wala pang social media. So you can live between. Pero ang mga Gen Z, they actually grew in this world na ang social media is actually a big thing. So, hahanap sila ng pwede dapat na i-post. Kailangan may ma-post tayo. Kailangan mapunta tayo sa ganito. Ganyan-ganyan. Okay? Ba't pa tayo napunta doon? Hindi ko lang alam. Hindi kasi baka mamaya ang hinahabol mo ay maraming likes sa Facebook. Maraming likes sa maraming followers. Hindi ko alam kung ano hinahabol natin. Pero pag naunawaan pala natin tong abundant life na to according to God, mag-iiba. Ang panalangin ko mag-iba yung habulin mo. Amen po. Tignan po natin. Sabi niya po dito, may the God of hope fill you with all joy. Sabi niyo nga po, all joy. So, unang attribute ng abundant life, there's joy. Sabihin mo nga, joy. Yan. Sino dito nakapanood ka na kay Joy? Okay, kung hindi pa, wag mo nang wag mo nang, ang tawag dito, wag mo nang i-spoil dyan sa katabi mo. Sabi po dito, may the God of hope fill you with all joy. This is actually a prayer from Apostle Paul. Ito ay panalangin niya sa mga taga-Romano na sana ay punuin. Ang panalangin ko ay punuin kayo ng Panginoon ng kagalakan. Yun yung sinasabi niya. Sa Greek po, ito pong joy na ito, sa Greek, yung original po na text na ginamit is kara. Ano ibig sabihin ng kara? Cheerfulness. Kaya kapag ikaw, nagkaroon ka na ng anak in the future, pag pinangalanan mo siyang kara, it means cheerfulness. Nakakalungkot naman, pangalan mo Kara, pero ang lungkot-lungkot mo. Kasi ang ibig sabihin pala ng Kara ay joy, okay? Or cheerfulness, okay? So, makikita pala natin dito na ang buhay na masagana ay may kagalakan. Malalaman mong masagana ang iyong buhay kapag ikaw ay may kagalakan. Now, pag sinabi po natin minsan yung word na joy, sometimes we correlate it with the word happiness. Minsan, akala natin, yung ditong ginamit na word na joy, inaiisip agad natin is happiness. So ngayon, kung pumunta ka dito at wala kang saya, sasabihin mo ngayon, ang definition mo na ngayon, or ang nasa isip mo na ngayon, ay, hindi ako masaya, so hindi masagana ang buhay ko. Pero alam niyo po ba that real joy is more than happiness? Hindi ito pasimpleng ngumiti ka, hindi ito, not even yung humalakhak ka. Kasi yung mga bagay na nagiging dahilan ng pagngiti mo or paghalakhak mo, these things can be affected by circumstances. Okay? For example, makaramdam ka. Bawa, eto na. Sino po dito may pa-bonus na sa kumpanya? Okay, di ba? Ang saya-saya na may bonus na ang company. Masaya ka. Pero sa mga wala pang bonus, hindi pa siya masaya. At sa mga walang bonus, hindi talaga siya masaya. Okay? So, ang ibig sabihin, yun po ay nakadepende sa sitwasyon. So, kapag may problema na, nawawala yung happiness. Nagiging unhappy ang isang tao. Kaso po, yung sinabi dito na joy, yung kara dito, is not something that is connected or even, ang tawag dito, correlated sa mga pinagdadaanan natin. Ang katotohanan kasi ng buhay, hindi laging masaya. Amen ba? For example, kung ang kasayahan mo ay pera, hindi ka laging may pera. So pag wala kang pera, hindi ka na masaya. Hindi palaging okay ang love life. So kapag hindi okay yung love life, di ka na masaya. Tanungin mo yung single na katabi mo ngayon. Sabi niya, I'm single and happy. Yes, di ba? Huwag mo sabihin plastic. Masaya talaga yan. Okay? Hindi palaging okay sa office.
So kapag napagalitan ka ba, wala ka ng joy? Yung sinasabi po ni Apostle Paul dito, and I want us to understand this, yung joy daw na gusto niya, panalangin niya na balutin tayo ng Panginoon is the kind of joy that is not affected by any situation. Klase ng kasayahan, klase ng kagalakan na hindi naaapektuhan ng ating mga sitwasyon. Because real joy cannot be touched by the circumstances of life. Malalaman mong may real joy kasi bakit Pastora hindi siya affected ng nangyayari? Kasi yung real joy po, ito po ay sovereign gift ng Lord sa atin. Yung kagalakan na sinasabi dito ni Apostle Paul, this is the gift from God. At kapag galing kay Lord, maniwala ka, hindi yan maaapektuhan ng kahit ano. Parang lagi nating madalas na sinasabi, pag gusto ni Lord pagpalain ka, pagpapalain ka niya. Kahit hindi uso ang bonus, magbibigay siya ng bonus sa'yo. Kahit hindi uso ang promotion, magbibigay siya ng promotion sa'yo. Why? Because this is a gift from the Lord and this is the kind of joy na gusto ni Apostle Paul magkaroon tayo. Hindi mababaw na kagalakan. Hindi mababaw na kasiyahan, kundi joy na kung saan nanggagaling sa Panginoon. This is actually part of the fruit of the Spirit na sinabi po sa Galatians chapter 5, verse 22. Ibig sabihin, dahil fruit ito, it cannot be shaken. Okay? Pero, yung klase ng joy na meron tayo na ibibigay ng Panginoon or kayang ibigay ng Panginoon is the kind of joy na kayang i-endure lahat ng pwede nating pagdaanan. Pwede bang wala ka pang pera ngayon pero masaya ka pa rin? Pwede bang wala pa si Miss Right or Mr. Right pero masaya ka pa rin? Pwede bang wala pang bonus sa office pero masaya ka pa rin? May mga tao nga wala pang trabaho pero masaya pa din. Siyempre mas masaya sila pag may trabaho sila. Pero yan yung ibig sabihin dito. Kaya let me ask you some questions. Una, masaya pa rin pa ang puso mo kapag humaharap ka sa mga pagsubok? Masaya pa rin ba ang puso mo kapag ikaw ay naglilingkod pero nahihirapan ka sa paglilingkod? Because I'm gonna tell you, serving God is not that easy. No? Masaya pa rin ba ang puso mo kahit na hindi pa sinasagot ni Lord yung panalangin mo? Kasi maraming tao, nung hindi pa sinagot ni Lord yung panalangin nila, nalungkot, inaway si Lord. Alam mo yan? Nagtampo o kung ano man. Masaya pa rin ba yung puso mo? This is kara. This is cheerfulness. Alam niyo po, tayong lahat, ikaw tsaka ako, will not be always happy kapag dumaan tayo sa buhay. But we can always have joy. You may not always be happy, but I want to tell you, you can always have joy. Because real joy comes from God. Hindi siya galing sa sitwasyon mo, hindi siya galing sa circumstances mo, hindi siya galing sa mga pabonus, ito ay galing sa Panginoon. Di ba sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 4 verse 4? Anong sabi niya ganon? Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Oh, sabi mo nga sa katabi mo, pwede bang type nyo dyan? Rejoice. Rejoice in the Lord always. I said it again, rejoice. So Apostle Paul is like really saying to the people, magalak kayo. Mag-rejoice kayo. There is always a reason to be joyful. There's always a reason to rejoice. Yun yung sinasabi niya dito. By the way, alam niyo po, nung sinulat ni Apostle Paul itong mga salitang to, rejoice in the Lord always, I say it again, rejoice, pwedeng sabihin ng iba sa atin, baka naman pastora nung sinulat niya yan, sinagot siya ng nililigawan niya, o kaya may pabonus si Itay, o kaya naman, masaya lang siya ng mga panahon na yan, kaya naisulat niya yan. Hindi ko yan kayang gawin ngayon kasi hindi ako masaya. Alam mo ba nung naisulat niya yan, nakakulong siya? Nakakulong siya. Alam mo kung ba't siya nakakulong? Kasi naglilingkod siya sa Panginoon. Kasi nagsishare siya ng gospel. May reason ba para malugmok siya? Meron. May reason ba para sisihin niya ang Panginoon? Meron. Bakit? Kasi pwede niya sabihin, Lord, sumunod lang naman ako, inutos mo sa akin, pinapunta mo ako dito, tapos all of a sudden, makukulong pala ako.
Pwede niyang sisihin ng Panginoon, pero hindi yun ang ginawa niya. Nung panahon na nahihirapan siya, nung panahon na nasa kulungan siya, ang sinabi niya pa rin sa mga tao, rejoice in the Lord always. Yun nga yung point eh. Ang rejoicing kasi, hindi sa rejoice in your pera or rejoice in your health or rejoice in whatever. Rejoice in the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, in the Lord. Dapat kay Lord, dapat si Lord ang dahilan ng pagre-rejoice po natin. So ngayon, tanong, magpapasalamat at magiging masaya ka pa rin ba sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay? Magagawa mo yan kapag malinaw sa'yo, the joy that you have right now is the joy that comes from God. May work o wala, may bonus o wala, mahirap o madali ang sitwasyon, we will have joy. Magre-rejoice tayo. Amen po. So Paul isn't saying that we should always be happy. Hindi po sinasabi ni Apostle Paul na palagi kang tumawa ng tumawa. Okay, namatayan ka na, tawa ka pa rin ng tawa. Hindi po ganun yun. Okay? Hindi po sinasabi ni Apostle Paul na huwag kang umiyak. Hindi po. Hindi po natin pinagbabawal dito. If you really feel like crying and that's how you can express yung nararamdaman mo sa Panginoon, do it. But alam nyo ba, you can cry and still have joy. Naranasan niyo na yon? Sino po dito naiyak ka na sa sobrang saya? Oh, di ba? You can cry and still have joy. But you can clap and, ang tawag to? You can clap and you can laugh, pero not really having the real joy. Pwede palang humahalakhak ka, pero wala kang tunay na kagalakan. No? Natatago sa lakas ng tawa mo. Pero ang totoo, may emptiness. Lord, ba't ganun? Ang lakas kong tumawa. Tawang-tawa naman ako. Genuinely, natatawa naman ako sa joke niya. Kaya lang, Lord, bakit pagkatapos kong tumawa, parang yung puso ko malungkot pa rin? Kasi nga, baka yung joy na meron ka is the shallow one. Mababaw lang. Alam niyo po, joy ang magdedetermine pag abundant ka. Si Apostle Paul, pwede niyang sabihin sa atin ngayong oras na to na kahit nasa Roman prison siya nung panahon na yon, he is still abundant. Bakit? Kasi meron pa rin siyang joy. Pag meron kang joy sa buhay, yung real joy that comes from God, kakayanin mo ang mga bagay-bagay pag may joy ka, kapag may kagalakan ka. Kaya lang niyo po, isang bagay na dapat di nawawala sa'yo, kagalakan. Kasi pag hindi ka na masaya, tendency ng tao, aalis na siya. Pag di ka na masaya sa trabaho mo, magre-resign ka na. Pag di ka na masaya sa relationship, aayaw ka na. Eh yun nga yung point, hindi naman palaging masaya. So paano yun? Saan ka kukuha ng kagalakan? Yun ang hihingin natin sa Panginoon. Yun yung i-ask natin sa Panginoon, Lord, give me real joy na hindi bounded ng mga circumstances. So gusto ni Lord, masaya ka. Inside and out. Ayaw ng Panginoon na nagtatago ka lang sa magandang ngiti. Maganda kang umiti, pogi kang umiti, pero gusto ng Panginoon, meron kang tunay na reason kung bakit kang umingiti o tumatawa. Hindi po problema yung magdedetermine ng joy natin. Kasi ang joy, ang real joy, lalabas siya sa panahon na kung saan merong pagsubok, pero alam mo magtitiwala ka. At nagtitiwala ka sa Panginoon. Kakayanin mo magtiis, kakayanin mo pa rin lumaban. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Sabi niya pa nga, always. Can you say it with me, always? Type nyo nga po dyan sa comment section, always. Pag sinabi mo always, ibig sabihin, palagi. Yan. Palagi. Eh, hindi nga pastora laging masaya. Yun nga. Hahanap ka ng reason, palagi, para sumaya. Saan ka hahanap? Siyempre sa Panginoon. Pwedeng nasasaktan ka, pero merong inner joy. Pwedeng nagkakaproblema, pero merong joy. Alam niyo po, recently, dami kong mga nakausap, young pro, o even mga parents, ang bibigat na mga problema nila. Talagang, sabi ko nga, Lord, personally, wala akong magawa, pero, wala akong magawa para maibsan man lang ang kanilang pinagdadaanan. Pero Lord, ang ginawa ko na lang, ipanalangin ko talaga sila. Yun na lang talaga yung magagawa ko muna.
yung kanilang kinakaharap ay hindi ko naman pwedeng saluhin. Pero alam niyo po, sabi ko dun sa isa kong kausap nung nakaraan, sabi ko, paano mo nagagawang maging ganyan? Maging cheerful. Sabi niya, alam mo, Pastora, ang bigat-bigat ng pinagdadaanan. Pero kung alam mo, tinatawanan ko na lang siya eh. Sabi ko, paano mo nagagawa yun? Paano mo siya nagagawang tawanan na lang? Tapos sabi niya sa akin, siguro dahil nakukuha ko yung joy from the Lord. Na kahit na mabigat yung pinagdadaanan niya sa pamilya, still, meron pa ring joy na nanggagaling sa Panginoon. Kaya, again, rejoice in the Lord always. Rejoice whether may pagsubok o wala. Again, uulitin ko, pwede may problema, pero may joy pa rin. Kasi ang ating mga circumstances, ang ating mga sitwasyon, nagbabago yan. Pero tandaan mo, si Lord, hindi nagbabago. So if our joy comes from God, hindi magbabago yung joy na yon. Kahit na nagbabago yung ating mga sitwasyon. Di ba sabi niya po in 1 Peter chapter 1 verse 8, He gives joy unspeakable and full of glory. Yung klase daw ng joy na binibigay ng Panginoon, unspeakable daw yan. Full of glory daw yan. Imagine that kind of joy na meron tayo. And that joy, in the book of Nehemiah, sinabi niya doon, the joy of the Lord is your strength. Uy, kaya palang isang tao na merong real joy, kinakaya niya ang mga sitwasyon. Why? Because yung joy na nanggagaling sa Panginoon, nagiging lakas niya. Nagiging dahilan para hindi siya umayaw. So do you have that kind of joy tonight? Or do you have that kind of joy today? Ang dalangin ko magkaroon tayo ng ganyang klase ng kagalakan. Joy that comes from God. Amen po? Una, malalaman mong abundant ka kapag merong joy. Pero pangalawa, sabi niya po dito, may the God of hope fill you with all joy and peace. Say it with me, peace. Yan, type nyo nga po, peace. So makita natin that abundant life is, yes, characterized or may attribute ng joy, pero it is also characterized by peace. Malalaman mo ding abundant ka kapag may kapayapaan ka. Alam niyo, isang bagay na hindi mo mabibili, kapayapaan. Walang sale dyan. You can have all the bodyguards. Pwede ka magbayad for security. Pero kung wala kang peace, you still feel what? Endangered. You still feel na worried ka kapag wala yung peace. So, makikita natin na hindi pala lahat. For example, sa mga may mas pera sa katabi mo. Yan. May pera yung katabi mo, pero may mga taong may mas pera sa kanya. Okay? Sa mga may mas pera sa katabi mo, pwede palang sabihin nila, I have all the money that I have, but I don't have that kind of peace. Kasi hindi lahat ng mayaman may kapayapaan. Yung iba nga, dahil sa kayamanan nila, nawawalan sila ng kapayapaan. Sino dito naririnig mo minsan sa Facebook or sa social media, pag nai-interview yung mga taong may pera, isa sa mga lagi nilang sinasabi, sana, kagaya na lang yung buhay ko dati, simple lang, mapayapa. Pero maraming tao ang i-desire nila, sana yung buhay ko parang siya, nabibili niya yung gusto niya, kaya niyang umalis na ibang bansa na mabilisan, hindi niya kailangan ng mahabang proseso, hindi niya kailangan makabahan kung ma-approve ba siya sa visa or hindi, kasi mayaman siya. Maraming tao ganun ang nanaisin. Pero if you're gonna ask people, walang peace. They have the money, but they don't have peace. Sasabihin nila, sana we're like other people na lang, na simple na lang yung buhay. Na hindi kami hinahabol para patayin, na hindi kami hinahabol para hold upin, o hindi kami hinahabol para kidnapin. Alam mo yun? So, ibig sabihin, ang abundant life ay may kasamang kapayapaan. Paano mo nalaman yun? Kahit natutulog ka, payapa ka pa rin. Sino po dito lately, you don't have a good sleep because you're not at peace. Nakakatanggal ng magandang tulog ang walang kapayapaan. Pero malalaman mo, meron ka talagang kapayapaan, yung nakakatulog ka ng masarap. Whether nasa kutsyon ka or nasa kahoy, nakakatulog ka ng masarap. Bakit? Dahil meron kang kapayapaan.
Yung word po na peace na ginamit dito, in Greek, ito po ay eirene. Ibig sabihin po nito ay prosperity. Alam mo, ang galing ng Bible, no? Binabago niya ang ating paniniwala at ating paningin sa ano bang ibig sabihin ng abundant life or prospered life. Kasi dito, yung word na eirene, yung prosperity, hindi money, kundi peace. Kapag may kapayapaan ka, prospered ka. O, tignan mo yung katabi mo. Oh. Prospered yan kapag may kapayapaan yan. Diba? Sabi ko nga kasi kanina, pwedeng marami kang pera, pero hindi ka prospered. Kasi you don't have peace. Pwedeng ang nasa peaceful kang lugar, listen to this ha, pwedeng nasa pinaka-peaceful kang lugar, pwedeng nasa mapayapa kang, ang tawag dito, na place, but you still don't have peace. Ang peace, maniwala ka, hindi yan kayang bilhin. Walang for sale sa peace. Because peace can only be found in Jesus. Ang tunay na kapayapaan, makukuha mo lang kay Lord. Kaya pag meron kang Lord, bibigyan ka niya ng peace, at pag may peace ka na, prospered ka. So the life that is filled with the Lord's best is a life that is not pulled apart by sorrow or worry. Hindi siya nagkakapira-piraso kapag nagwo-worry siya. Hindi siya nagkakapira-piraso kapag meron siyang mga pinagdadaanan na nakakalungkot. But it is the one that rests in where? Saan siya nakakakuha ng kapahingahan? Sa promises at power ni Lord. Kaya I want to teach or maybe remind someone. Young professionals, alam ko, ang mga young professionals kasi, you're gonna do your best. Sabi ko nga kanina, gagawin mo lahat para sumagana. You're gonna do your best para ma-achieve yung mga gusto mong ma-achieve. But, in times na nagawa mo na lahat and hindi pa rin yun enough, pwede bang magpahinga ka sa promises ng Lord? Magpahinga ka sa power ng Panginoon na malinaw sa'yo, yung nagawa mo, okay na yun, enough na yun, bahala na si Lord sa rest. If it's for you, it's for you. If it's not for you, then ibig sabihin may mas magandang para sa'yo. Pag ganyan ang thinking mo, kapag pinapa sa Diyos mo ang mga bagay-bagay, tama yun, trumabaho ka, kumilos ka, galingan mo, pero at the end of the day, kung para sa'yo yung promotion, para sa'yo yun. Kung para sa'yo yung bonus, para sa'yo yun. Kung para sa'yo yung blessing, yung opportunity na yun, para sa'yo yun. Maniwala ka, napaka-powerful ng Panginoon. Minsan nga may gustong kumuha ng opportunity na para sa'yo pero hindi aalaw ng Panginoon eh. Kasi ang nanggagaling sa Kanya yun eh. So it is a life that knows true peace of heart. Yung abundant life ay buhay na kung saan alam niya talaga yung tunay na kapayapaan. I don't know, but maybe later we're gonna ask the Lord, Lord, bigyan mo po ako ng tunay na kapayapaan. Naranasan mo na yung bago ka matulog, dami mo iniisip. Paggising mo, ang dami mo pa rin iniisip. Kumbaga, punong-puno ka ng mga worries. Ayaw ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, nagre-rest ka din sa mga promises niya. So it knows that whatever may come in life, it is all the hand of the Lord. Na kung saan mag-aalaw or mag-i-stop niyan. Kaya huwag mong iyakan yung mga bagay. Pwede kang iyak, konti lang. Huwag mo masyadong habaan ang pag-iyak sa mga bagay na hindi na-allow para sa'yo. Kasi tandaan mo, kung hindi inalaw ng Lord yan, ibig sabihin may mas maganda. Ibig sabihin may mas bagay. Or maybe, God wants you to go through that process para mas umangat ka pa. Para mas gumaling ka pa. Amen po ba? May peace ka ba ngayon? For example, sino po dito may hinihingi ka kay Lord? Yung bang hinihingi mo ngayon kay Lord, may peace ka ba dyan? Binibigyan ka ba ni Lord ng kapayapaan habang hinihingi mo yan? Alam mo, magkakaroon ka lang ng peace pag kilala mo yung tatay mo sa langit. Minsan kasi, hindi natin masyadong kilala si Lord. Lord, sige na, bigay mo na, kailangan ko na to. Lord, kita mo naman, di ba? Kailangan ko na. Sabi ni, hindi agad binigay ni Lord.
sa ibang kapamaraanan pala gusto ni Lord gawin. Pag hindi mo kalala yung tatay mo sa langit, payan Lord, wala na, lumagpas na, wala nang darating sa aking opportunity. Tandaan mo, kay Lord, nanggagaling ang mga opportunities. Well, hindi lahat, kaya dapat i-discern mo kasi minsan, kala mo galing kay Lord, yung pala galing sa kaaway, di ba? Pero malalaman mo, galing kay Lord yan kasi may kapayapaan ka. Ay, by the way, pag sinabing kapayapaan, hindi ibig sabihin nun smooth. Pwedeng may kapayapaan ka, pero ang gulo ng sitwasyon. Kaya wag mo sabihin sa akin na magulo ang sitwasyon, hindi kay Lord yan. Kasi pwedeng magulo yung sitwasyon, pero binibigyan ka ni Lord ng peace. Will ni God yun. Baka gusto ng Panginoon, matuto ka. Baka gusto ng Panginoon, ilabas yung galing mo sa pagsusolve ng problem. Kaya kung may problema sa pamilya, kung sabihin na agad, di talaga kalooban ng Panginoon itong pamilyang to eh. Agad. Ang kunin mo, hingin mo, peace from the Lord. Kasi pwedeng magulo yung sitwasyon. Di ba meron nga daw contest ng how are you going to describe peace? The contest is for the painters. So, ang nanalo dun sa contest, ang drawing niya ay, ang paligid ay binabagyo. Pero may isang ibon na umaawit. Sabi niya, this is how I define peace. That even in the middle of the storm, you still have it. Even in the middle that you really want to cry and pour out your heart to God, you still have peace. Even in the sobrang chaos or chaotic na situation, you still have peace. Yun yung irony. Yun dun ka magpa-prosper. You know, Jesus promised us that He would give us peace. John chapter 14, verse 27. Sinabi ng Panginoon yan. Kaya kay Lord mo kukunin yung kapayapaan. He gave us peace with God when He died on the cross for our sins. But there is a daily peace, no? Araw-araw na kapayapaan na pwede nating ma-experience. Philippians chapter 4, verse 7. Sulat nyo na lang, then basahin nyo po mamaya. Yun yung araw-araw na ibibigay sa atin ng Panginoon. Now, let me ask you, in your situation ngayon, do you have peace? Or that is something that you're gonna ask the Lord later. Lord, I want to have that peace. You know, regardless of what is happening in your life, I just want to remind you that the Lord is in control. And He will take care of you. Dimad mo nga yung katabi mo, He'll take care of you. Sa Tagalog, si Lord bahala sa'yo. Ingatan ka ng Panginoon. Aalagaan ka ni Lord. Whatever that is happening in your life right now, remind yourself, Lord, you are in control. Lord, alam mo to. Lord, hindi to nawawala sa isipan mo. That is the peace of the abundant life. Buhay na may nasagana, may kapayapaan. And last na, tingnan po natin. Sabi niya, and may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope with the power of the Holy Spirit. Pangatlo, meron joy, meron peace, pero ang abundant life ay meron ding hope. Sino po dito ang umaasa pa? Parang ayoko na, pastora. Napaasa ako eh. O, sige, discuss natin. Kung napaasa ka, tignan yung katabi mong umasa, na hopya. Okay na yan. Huwag mo ituro, okay? Alam niyo po, ito daw yung pangatlong attribute ng abundant life. Characterize ang abundant life ng may pag-asa. Malalaman mo abundant ka kapag expectant ka pa. Sino dito may inaasahan pa? May inaasahang bonus. May inaasahang kilos ng Panginoon. May inaasahang miracle. Yung word po na hope dito sa Greek, ito po ay elpis. Magugulat ka, yung hope ay yung word na hope na elpis sa Greek, ito ay expectation and confidence. O sige, discuss muna natin. Sino po dito ayaw nang mag-expect? Naman pastora, less expectation, less hurt. Huwag na tayo masyadong mag-expect para hindi tayo masyadong masaktan.
Sa tao, pwede mo yang gawin. Pero kay Lord, wag. Oo, tama, sa tao, 50%, siguro, mag-expect ka. O gusto mo, bawasan mo, 40. Kasi bakit? Ang tao can fail. Ang tao, nagbabago. Yung pinangako niya kanina, pwedeng hindi niya na tuparin ngayon. Sabi nga nila, pinangako na nga, tuparin pa. So pwedeng hindi na, pwedeng magbago. Pero listen to this, wag na hindi ka mag-expect kay Lord. Because God never changes. Hindi siya nagbabago. He will never change. And I want to tell you, what He promised, He will fulfill. So expect. Ang expectation or yung hope na meron po dito, this is not a wishful thinking na sana, Lord, tapos gumaganyan ka pa, oh. Sana, Lord, sana. Okay? Hindi to wishful thinking na sana magkaroon ako ng hope. No, hindi po yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito na sana magkaroon kayo ng hope. No, ang sinasabi niya dito, mag-overflow kayo ng hope. This is actually a deep settled conviction. Based saan? Sa clear word ng Panginoon. So kung mag-e-expect ka, simula ngayon, mag-expect ka kasi sinabi ni Lord. Mag-expect ka kasi dineclare at prinamis ng Panginoon. I wanna tell you, hanggat may ine-expect ka kay Lord, abundant ka. Hanggat expectant ka pa sa Panginoon, abundant ka. Sino dito malinaw sa'yo, may gagawin pa si Lord sa'yo? God is not yet done with you. Hindi pa tapos sa'yo si Lord, amen ba? Tignan mo yung katabi mo, hindi pa tapos si Lord, pagpalain yan. Hindi pa tapos ang Panginoon na pasaganahin yan. Hindi pa tapos ang Panginoon na turuan yan. Gagaling din yan. Di pa tapos si Lord. Inform mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, di pa tapos si Lord sa'yo. If you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. So, bakit hindi pa nga tapos si Lord? Eh, hindi naman siya nauubusan eh. Kaya pwede ka mag-expect kay Lord kasi hindi siya nauubusan. Kaya kay Lord ka mag-expect. Sa mga walang pa-bonus, kay Lord ka na lang humingi ng bonus. Kung alam mo naman tapat ka kay Lord ka humingi ng bonus. You see, the redeemed, us, Christians, have the promise of God rest upon. We have the promise of God na pwede nating hawakan, mag-expect. We have the promise of God na pwedeng dun tayo magpahinga. Lord, sinabi mo to eh. So, I know it will happen. Kung kailan yun, bahala si Lord. So these promises give us hope. Pero kapag ang isang tao ay wala siyang Diyos sa kanyang buhay, nahihirapan siyang hanapin yung hope na to. Kasi hindi niya naman niya mababasa. Di ba, pag wala ka naman Diyos sa buhay mo, hindi mo naman babasahin ang kanyang salita. Eh, ang salitaan ng Panginoon, doon mo mababasa yung mga promises eh. So pag hindi mo nabasa yung promises ng Panginoon, hindi ka talaga mag-hope. Pero pag binabasa mo ang salita ng Diyos, magiging hopeful ka. Kasi may sinabi pa siya at may gagawin pa siya. Expectation. Another thing, pag sinabi mo hope, it means, or yung LPs, it means confidence. Sino po dito confident ka kay Lord? Confident ka kay Lord na kaya ka niyang itawid. Lord, patapos na po yung taon na, parang wala pa din. I-increase mo yung faith mo. Patapos na yung taon, pero maniwala ka si Lord, hindi pa tapos sa'yo. Maging confident ka sa Panginoon. Ganon gusto ng Panginoon whenever we come to Him. Kapag nananalangin tayo, ayaw ni Lord na wishful thinking. Sana Lord, bigay mo na to sa akin. Sana Lord. No, have a confidence. Kasi kapag ganon yung klase ng panalangin mo, parang you still have doubt. Bibigay kaya ni Lord? Eh ayaw ni Lord, kapag lumalapit ka sa Kanya, ayaw ni Lord na may doubt. So you come to Him, no, having the promises of God in your heart, knowing who God is in your life, kasi alam mo naman ang Panginoon, hindi ka binigo noong una pa man at hindi ka bibiguin hanggang ngayon. So you come to the Lord with confidence na kaya niyang sagutin yung panalangin mo. Kaya nga 'di ba, maraming beses sa Biblia sinabi niya that when you ask, receive.
As if parang tinanggap mo na, kahit wala pa daw. Pag nag-ask ka daw kay Lord, receive it. Bakit? Bakit receive agad? Kasi alam mo kasi hindi yun dahil sa hinihingi mo, kundi dahil sa hinihingian mo. Kasi yung hinihingian mo, hindi naman yan yung nanay mo o yung tatay mo na limitado. Yung hinihingian mo, yung Diyos na source ng lahat. But you know what? Na-realize ko lang, just now, if God is not your source, you will always doubt Him. Kapag hindi si Lord ang source mo, palagi kang magda-doubt kung kaya ba ni Lord. Kaya simula ngayon, gawin mo si Lord source mo. Kung ano yung pangangailangan mo, kay Lord mo unang hingiin. Tapos bahala si Lord. Kung gagamit siya ng tao, gagamit siya ng ibang kapamaraanan, bahala ang Panginoon. That's how we gain confidence. And that's how we have confidence in coming to the Lord. In coming to God. Minsan, nakakatanggal ng confidence kapag alam mong may kasalanan ka. Di ba? Pag may kasalanan ka sa boss mo, pinatawag ka. Di ba? Hiyang-hiya ka, di ka makalapit, di ka makakilos na maayos. Nakakatanggal ng confidence yung alam mong hindi kayo in good terms. Kaya nga, ang kagandahan nito, si Lord may grace na covers all sins. The Bible said that grace covers all sins. Love, His love. So ngayon, hindi ka naman magmamalaking lalapit sa Kanya na as if wala kang kasalanan. Pero ang kagandahan, because of the grace of the Lord, you can come to Him still with confidence that God will still love you, that God will still care for you, and He will still listen to you. Pero, syempre, importante muna, you ask for forgiveness. Kasi pag malinaw sa'yo, pinatawad ka, malinaw din sa'yo na hindi bababa yung confidence mo sa Panginoon kasi malinaw sa'yo, okay kayo. May maayos kayong relasyon. That's how we find confidence in coming to God. And that's how we gain confidence in this life. Maraming pwedeng magtanggal, magbaba ng confidence natin. Lahat ng sitwasyon na pwede mong maranasan, na hindi maganda, pwedeng dahil dyan, bumaba yung confidence mo. That's why it's important na ang kukunin natin, yung hope na meron tayo, will be coming from the Lord. No matter what happens, pag galing yan kay Lord, you still have hope. You know, thank God. Because we were saved, no? Nung tinanggap natin si Christ, tayo ay na-save, tayo ay pinatawad ng Panginoon. And we thank God kasi until now, God is saving us. God is restoring us. Ito yung pinapakita ng Panginoon sa atin. Kung araw-araw si Lord nasa mode of helping us. Kung araw-araw si Lord ay nasa mode of restoring us. If every day God is in the mode of giving us another chance, then you can still have hope. Kakaroon ka ng pag-asa eh. Kasi alam mo, may Diyos na hindi ka inayawan. May Diyos na hindi ka sinaraduhan. May mga tao, kasi limited sila, may mga taong hindi ka nakakayanin. May mga taong susuko sa'yo. Huwag ka magalit sa kanila. Kasi ganun talaga. Minsan, sarili mo, susukuan mo. Sino po dito minsan naranasan mo na yan? Sinukuan mo na yung sarili mo. Lord, ang hirap ko pala. Ang hirap ko palang maging anak. Ang hirap ko palang maging tao. Ano gusto mo? Maging kalapati ka na lang? Ano gusto mo? Diba? Lord, ang hirap. Ang hirap ko palang maging son of God or daughter of God, maging child of God. Pati ikaw, susukuan mo yung sarili mo eh. Pero pag sa mga ganong panahon, na nawawalan ka na ng confidence, pati sa sarili mo, balik ka dito. Balik ka sa tunay na nagbibigay ng hope. Sa tunay na nagbibigay ng peace. And that is God. Kasi si Lord, sumuko na ang lahat sa'yo, pwedeng sinaraduhan ka na lahat ng mga doors of opportunities, but God will still embrace you and welcome you. May pag-asa ka pa rin sa Panginoon.
Pero lagi ko nga sinasabi, yung chance na binibigay sa atin ng Panginoon. Bawa, nagkaroon ka ng hope kasi nakita mo may chance si Lord, may chance na binigay sa iyo ng Panginoon. Do not abuse the chance. Kasi pwedeng dumating yung panahon, wala nang another chance. So kapag binigyan ka na Lord ng pagkakataon, do it. Grab it. If God has given you another life, hindi ko alam kung sino sa atin dito, parang second life mo na yan o third life mo na yan, maniwala ka, grab the opportunity to live for Christ. Mabuhay ka na para kay Lord. Bakit? Kasi yun yung klase ng buhay na abundant. So Lord, magbibigay ng hope po sa atin. Now, as I conclude tonight, how do we get this kind of life? How do we have this abundant life? 3 bagay po, yung sinabi po dito. Sabi niya, dapat may joy. Pangalawa, dapat may peace. Pangatlo, dapat may hope. Ang question mo ngayon, Pastora, ginawa kong lahat para magkaroon ng joy, ng peace, ng hope. Pero hindi ko nakuha. Baka mali yung kapamaraanan. Alam niyo ba, sa verse natin, sinabi din, paano mangyayari to? How to get this? Paano mo kukunin yung joy, yung peace, yung hope? Sinabi na po dito. Sabi po niya, balik po tayo. Sabi niya, now, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. In believing. Oh. Meaning to say, joy, peace, and hope ay pwede mo makuha kapag ikaw ay naniwala sa Panginoon. Ang mga taong naniniwala sa Diyos ay nakakaranas ng joy, peace, and hope. Hindi ko sinasabi at wala pong ipinangako na kapag ikaw ay naniwala sa Diyos, wala ka ng pagdadaanang pangit na sitwasyon. Walang ipinangako ang Bible na kapag ikaw ay naniwala sa Panginoon, wala ka ng problema. Pero ang pangako ng Biblia, in believing, you can have the peace and the joy and the hope. That even if the situation is not okay, even if the situation is very chaotic, pwede mo pa rin maranasan na magkaroon ng joy, ng peace, and hope. Tapos sinabi niya po dito, as we continue, sabi niya, so that you will abound in hope. Alam niyo po yung word na abound? Sa ibang translation, ito po ay fill. Alam niyo ba na itong abound na ito has something to do with power? Kaya, sa iba, ito ay dunamis, power. So, ibig sabihin force. Then, makita natin na in believing in God, in believing in Jesus, you can experience this abound. Itong abound na ito. You can experience the feeling, yung pagpupuno, yung pag-uumapaw ng Panginoon. Meaning to say, si Lord ang magtutulak sa'yo patungo sa joy, sa peace, sa hope. Kapatid, hindi ka itutulak ng Panginoon sa disaster. Hindi ka itutulak ng Panginoon sa sorrow and worry. Kaya huwag mo sabihin, galing kay Lord tong sorrow ko. Galing kay Lord itong worry ko. No. The God that we worship is not like that. Alam mo saan kanya itutulak? Sa joy. Itutulak kanya sa peace. Itutulak kanya sa hope. Kaya minsan, huwag mong kalabanin, hindi minsan, huwag mong kalabanin si Lord. Kasi sa Lord, alam niya kung saan kanya dadalhin. Maniwala ka, alam ni Lord saan ka tunay naliligaya. Alam ni Lord saan ka tunay na magkakaroon ng kapayapaan. At alam ng Panginoon saan ka tunay na magkakaroon ng pag-asa. So pag malayo ka kay Lord, pag kinakalaban mo siya sa direction niya sa'yo, sinong tutulak sa'yo? Pag malayo ka kay Lord, malamang yung demonyo. Kaya lang, itutulak ka niya sa kabaliktaran. Puro worry, doubt. Si Satanas kasi ang lagi niyang gustong lagyan ka ng alinlangan. Totoo ba yan? Totoo ba yan sinasabi ni Pastora ngayon? Totoo ba yan sinabi ni Lord? Bakit ganito ka pa rin? Bakit ganyan ka pa rin? Yan ang lagi ilalagay sa ni Satanas.
Sa kakaganyan na sa'yo, nakakalimutan mong ipagpasalamat yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Kaya ka nawawala ng joy, kaya nawawala yung peace, kaya nawawala yung hope. Kasi ang namamagnify, doubt, worry, sorrow. Pag malayo kay Lord, ang tutulak sa'yo, yung kalaban ni Lord. Pero pag malapit ka sa Panginoon, kapag na kay Lord ka, siya ang magdadirect sa'yo to have joy, to have peace, to have hope. Bakit? Sovereign siya. Alam niya yan. Remind mo ngayon katabi mo, alam ni Lord yan. So maybe some of us here, you have this thought in your mind, Pastora, I don't have pala abundant life. Kung meron man sa atin dito, you feel like you don't have an abundant life, mabilis lang, madali lang. Balik ka agad kay Lord. Pag nararamdaman mo, wala nang joy dito Wala na yung real joy. Wala na yung real peace. Wala na yung real hope. Balik ka agad kay Lord. Mag-inquire agad kay Lord. Makipag-usap agad kay Lord. Humingi ng tawad agad kay Lord kung nawawala na yung mga bagay na yun. I want everybody to stand right now in the presence of the Lord. And I know that God is speaking to us. Kinakausap tayo ng Panginoon sa oras na ito. Again, kapag malayo kay Lord, iba ang tutulak sa'yo. Yung demonyong atat na itulak ka sa disaster, wala siyang ibang plano. I remember John 10:10. Sabi doon, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Pero sabi ni Jesus, but I have come that they may have life and have it more abundantly. Alam mo, to be honest, listen to this Yung tinukoy ni Jesus, dun sa context lang na yun, yung tinukoy ni Jesus na thief, na ang plano sa'yo is to kill, steal, and destroy you, is not really Satan. These are people na pwedeng gamitin ni Satanas. Kasi si Satan hindi siya haharap sa'yo ng hindi ka aya-aya. Siyempre, you're gonna be scared. Pag nakita mong pangit yung mukha niya, you're gonna be scared. Kung magtatanong kayo sa akin, Pastor, anong itsura kaya ni Satanas? Pag samasamahin mo yung itsura ng lahat ng taong puno ng worry, sorrow, yon, baka ganun yung itsura niya. Pero hindi siya haharap sa'yo na ganun. So, he might use some people, he might use some situations na akala mo ay okay, pero ninanakawan ka na pala, sinisira ka na pala, at inaalis na pala yung mga bagay na dapat ay para sa'yo. But the promise of Jesus is this: I have come that they may have life and have it more abundantly. You know, Jesus promised us to have an abundant life. And when Jesus promised it, He will fulfill that. Pag pinangako ng Panginoon, wala siyang ibang gustong gawin kundi tuparin yung pangako niya. So I want everybody to close their eyes. Kung ikaw po ay nasa online, wherever you are right now, I want you to close your eyes right now. And I want you to feel God's presence tonight. Ano man yung tingin mong kulang for you to have an abundant life, hindi natin hihingin sa kung kanino. We're gonna ask the Lord for it. Because it is Jesus who gives real joy, real peace, and real hope. So wherever you are, or whoever you are right now, ano man yung buhay mo, gaano man yan kaayos o kagulo, today, Jesus is in the business of saving lives. Naka-mode on si Jesus. Naka-on yung kanyang kapangyarihan ngayon to save lives. To save you, to save me. So whoever you are and whatever you have right now in your life, I'm gonna encourage you, come to Jesus.
Mamaya ipapanalangin ko, ano man bagay na kulang sa'yo, we're gonna receive it from the Lord. Amen? Are you excited for that? We're gonna receive joy, hope, and peace from God. But before natin yan ma-receive, kapatid, sinabi doon, mangyayari yon in believing. Kailangan may paniniwala. Kailangan maniniwala ka dun sa giver. Kay Jesus. So whoever you are and whatever you have right now in your life, as we come to the Lord right now, I'm gonna encourage you, suko mo yung buhay mo sa Panginoon. Bigay mo yung 100% na pagtitiwala at paniniwala mo sa Panginoon sa oras na ito. Total, mukhang nagawa mo naman na lahat at maybe pagod ka na, kakatrabaho, gawa ng lahat ng kapamaraanan to have an abundant life. Why don't you give your full trust to God? Why don't you surrender everything to God? And let Him take away the worries, the sorrows, and fill you with joy, with love, with peace, and with hope that comes from Him. Kung meron sa atin dito, ito yung gusto mong gawin. You just want to surrender everything to God. Lord, suko na ako. Pero Lord, hindi sa buhay. Susuko ako, Panginoon, sa'yo. Sa'yo ko ibibigay yung tunay na pagsuko ko, God. If this is your heart's desire, I'm gonna ask you to raise your hand at a count of 3 habang lahat tayo nakapikit and wherever you are right now na nasa online. And then we're gonna pray. A prayer of surrendering our lives to God. Mananalangin tayo sa oras na ito. Ipapanalangin natin ang pagsuko na yan. I just want you to make it your personal prayer to God. Whoever you are right now, na may isusuko sa Panginoon, just raise your hand and just tell God, Lord, I surrender everything to you, Lord. 1, 2, 3. At habang nakataas ang kamay na yan, you can pray this prayer with me. Make it your personal prayer. Listen to me. Ngayong oras na to, Jesus is listening to you. Hindi lang siya nakikinig sa bibig mo or hindi lang siya makikinig sa bibig mo. He will listen from your heart. He will listen to your heart right now. So kung malinaw sa'yo that you really want to surrender everything to God habang nakataas ang kamay mo, just say to Jesus right now. Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus. Lord Jesus, I come to you right now. I come to you right now. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner, but I believe and I believe that you are my Lord that you are my and Lord you are my Savior. and you are my Savior. Today, Today, forgive me, forgive me, cleanse me cleanse me, as I accept you as I accept you in my life. in my life. Bring back the joy, Bring back the joy, the peace, the peace, and the hope and the hope that comes from you. that comes from In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. If that's the first time na pinanalangin mo yan, or maybe you rededicated your life to God, nag-surrender ka lang ulit ng buhay mo sa Panginoon, in-acknowledge mo lang na talaga ang Diyos ang iyong tagapagligtas, I want to tell you right now, the power of God is actively moving in your life. The Bible said in John 1:12, sino daw ang tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, kapag anak ka ng Diyos, maniwala ka, di ka mauubusan ng joy. Because He is your source. Hindi ka mauubusan ng peace because He is your source. Hindi ka mauubusan ng hope. Hindi ka mawawalan ng pag-asa because He is your source. Starting today, I encourage you, come to your source. Ask Him, Lord, I pray for these people, God. Lahat kami, Panginoon, na nandito nakakarinig ng iyong salita. Even, Lord, sa mga nasa online. God, hindi ko alam kung sino sa amin dito pasuko na sa buhay. Lord, hindi ko alam kung sino dito sa amin ang nagpapanggap na lang. Pero Lord, nakakapagod magpanggap. Nakakapagod, Lord, magpanggap na umaasa pa. Nakakapagod, Lord, magpanggap na na masaya pa. Nakakapagod, Lord, magpanggap na may kapayapaan, pero ang totoo, Lord, wala na.
But God, as we come to you right now, and as we surrender our hearts, our lives to you right now, may the God of joy, may the God of peace, may the God of hope fill us today of what we need. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko, kung meron man sa amin dito, matagal na inagaw yung kagalakan sa puso niya. Di niya alam saan nanggagaling, God. Bigla-bigla na lang siyang iiyak, bigla-bigla na lang siyang malulungkot. God, I pray right now for your joy to fill this person, God. Hindi mo lang siya pupunuin ngayong oras na to. Pero Lord, pag uumapawi mo po siya ng kagalakan na nanggagali sa iyo. Joy that is not bounded and cannot be touched by any circumstance, God. Kagalakan na hindi nakadikit, hindi naka-anchor sa sitwasyon ng kanyang buhay. Lord, I cancel any depression, any anxiety right now in the name of Jesus. And Lord, hayaan mo sa oras na to, punuin mo siya ng joy na nanggagaling sa'yo. Joy in knowing you. Joy in having the salvation right now. Lord, yung kagalakan na naligtas siya sa oras na ito. Lord, yung joy na meron siyang eternal life. Na whatever happens, Lord, sa buhay niya, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, may naghihintay sa kanya sa langit. That kind of joy that is so eternal. God, I don't know kung sino sa amin dito hindi po at peace. Recently, God, ang dami niyang iniisip, ang dami niyang mga worries, ang dami niyang iniiyak, ang dami niyang mga alinlangan. But God, I right now, Father God, I cancel any doubt na meron sa kanya ngayon. Lahat, Panginoon, ng mga alinlangan niya, lahat, Panginoon, ng pagdadalawang isip niya sa kapangyarihan mo. God, I cancel it in the name of Jesus. Kung ito, Panginoon, ay nailagay sa kanya, or maybe, God, ipinaniwala sa kanya na hindi ka magaling, na hindi ka makapangyarihan, God, right now, I cancel that belief in the name of Jesus, and we welcome peace. We welcome peace that transcends all understanding, God. Kapayapaan ang dumaloy sa kanya sa oras na ito. God, you are the Prince of Peace, Jesus. And the Prince, every time na ikaw ay lalakad, hahawi ang daan. Lord, as you come into her and his life right now, as you fill your son and daughter right now with peace, I pray, Panginoon, hawiin mo lahat ng worries. In the name of Jesus. Lahat ng mga what-ifs niya, hawiin mo sa oras na ito. At palitan mo po, Panginoon, ito ng kapayapaan, palitan mo, Panginoon, ng pananampalataya. God, hindi ko po alam kung sino sa amin dito napagod ng umasa. Maybe because maraming hindi nakamit o hindi pa, Panginoon, na-meet yung expectation na inaasahan niya. Hindi ko po alam kung sino sa amin dito ngayon ang hindi na umaasa. But God, right now, I pray for hope. I pray, God, not just wishful prayer, but I pray right now for peace, expectation and confidence sa iyo, Panginoon. Maybe sa tao, nabigo siya. Maybe sa sarili niya, nabigo siya. But God, sa iyo at sa kapangyarihan mo, alam ko po, Panginoon, hindi mo po bibiguin ang taong ito. I'm gonna give you a few seconds right now. Whatever that is na ine-expect mo, na dati parang kinalimutan mo na, pero hindi naman nagno-know si God dyan. I want you to pray for it. I want you to expect something from God today. I want you to believe na kaya niyang gawin yon. I want you to be confident to your God today. Be confident to your Savior today. Maniwala ka, sagot ka niya. He will take care of you. He will let you overflow sa kung ano man niyang hinihingi mo sa Kanya.
God, I pray for an overflowing life right now. An overflowing joy and peace and hope right now in the name of Jesus. Whatever that you're asking from the Lord, pwede mo hingin sa oras na ito. Come on. I'm just gonna give you a few moments, a few seconds more. Kung meron man akong hindi pa naipanalangin, kung meron dito, sinukuan mo na yung sitwasyon mo, sinukuan mo na yung sakit na nabitawan sa iyo ng doktor. Kapatid, maniwala ka, manggaling na manggagamot ang Panginoon. Why don't you put your confidence in Him? Expect that He can still heal you. Expect that He can still do something. He expect that He will do greater things. He's not yet done with you. He's not yet done with you. He is not yet done with you. Hindi pa tapos sa'yo si Lord. Hindi pa. Hindi pa tinutuldukan ni Lord. Hindi pa siya nagsasara ng door. Kung may chance, kung may opportunity pa siyang binibigay sa'yo, grab it. And be confident that the God who gives you another chance will fulfill His promise sa buhay mo. Ikaw at ang Panginoon sa oras na ito. Come on. Come on. Yes, open up my eyes and wonders, God. Signs and wonders, Lord. Miracles, God. Answered prayers. Blessing upon blessing. Favor, Lord. Breakthrough, God. As you come to the Lord, as you ask for something from Him, I want you to be confident. He's not yet done. He wants you to still experience abundant life. There's no one like Him. There's no God like Him. Sa iba, pwede kang mabigo. Sa iba, pwede kang hindi umasa. Pero sa Diyos na meron ka, ang gusto niya, aasa ka sa Kanya. Because He can fulfill His promise. He can. When He said it, He will fulfill it. There's no one like you, God. There's none beside you, Lord. Yes, Jesus. Lord, aasa kami. Magtitiwala kami na may gagawin ka pa, na nagpapagaling ka pa, na nagbibigay ka pa ng opportunity, na nag-open ka pa ng doors, na nagbibigay ka ng another chance, na nagpapatawad ka at naglilinis ka. Lord, umaasa kami at nagtitiwala kami na meron ka pang gagawin, Panginoon, sa aming buhay, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we just worship Him and sing this to God? Lord, sa'yo namin iaalay yung buhay na ito. Sa'yo namin gusto mag-grow yung buhay na to, God. We'll build our life to you, God. Our firm foundation, Lord. Just in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon our firm foundation. Thank you, Jesus. Diyos na kahit kailan hindi magbabago. Diyos na kahit kailan ay hindi kami bibiguin. Diyos na kahit kailan ay hindi magkakamali. Diyos na kahit kailan ay itatarik kami sa tama. We're gonna build our lives to you, God. Our firm foundation. Pinakamatibay na pundasyon ng aming buhay.
Sing this to God right now. Sing to God. And thou wilt build my life upon your love. Yes, a firm foundation. And I will put my trust in you alone. Holy, there is no one like you. There's none like you, God. Wala nang ibang Diyos na kagaya mo. Nagmamahal, naghuhugas, nagre-restore, nagpapala. Kaya marapat lang, Lord, na sa iyo namin ibigay ang lahat ng buhay namin. Sa iyo kami magtiwala, sa iyo kami maniwala. Can we sing once again this song to God? There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Lord, we're excited for more of you, God. You're gonna show more of you, God, sa aming pong buhay. Marami ka pang balak, marami ka pang plano, at marami ka pa pong pangako na tutuparin, Panginoon, sa aming buhay. Thank you for giving us an abundant life. Thank you for promising us this abundant life, oh God. Lord, thank you for coming into this world and giving us abundant life. Sa'yo lahat ng papuri, sa'yo po lahat ng pagdakila. To you alone, God. This is our prayer. This is our declaration. In Jesus' name, amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus. Lahat ng pinasagana ng Panginoon ang buhay. Come on!